is my honor to introduce a dedicated public servant. 2 dekada na po siyang nagsisilbi sa mga Pilipino. 1998 nang siya po ay naging executive assistant at naging trusted aide ng ating Davao City Mayor at naging former President Rodrigo Roa Duterte. Elected as Senator in 2019, alam niyo ba kung ilang milyon ang kanyang boto? Tanong niyo sa akin, ilan? 21 million votes. Kaya dapat, dito sa darating na election, 31 million votes naman, hindi ba? In the Senate, he serves as the chairperson of the Committee on Health, Youth, and Sports. Siya ang architect sa phenomenal Malasakit Centers. Sino na ang nakapunta sa Malasakit Center? Ito po ang nakatulong sa 15 million na Pilipinong pasyente. He's the key figure in the establishments of the super health centers and regional specialty centers. These initiatives significantly enhance the healthcare accessibility across the nation. Moreover, his leadership has seen the passing of critical laws, especially the salary standardization law. Sino po dito ang mga government employees? Ayan. Tumaas ba ang inyong mga salary? Ito po ay dahil sa salary standardization law na tumaas ang inyong mga sweldo. At ang Republic Act 11589 or ang BFP Modernization Act, kasama po ang pag-champion sa Department of Migrant Workers Act. A fervent supporter of the grassroots of sports development, he recognizes its vital role in shaping our youth and promoting societal well-being. Panoorin po natin itong napakagandang video para mas marami pa tayong malaman tungkol kay Mr. Malasakit, Senator Bo Go! Tayo'y mag-bobo-bobo sa Senado, Detiodo ang kanyang numero, Detiodo sa Senado, Senator Bongo. Ibalik sa Senado, Bongo na! Bongo na! Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services, at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, servisyo may puso, kalina at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nananating ang malasakit para kay Senator Bongo. Ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more servisyo. Gusto nyo ng itotoong malasakit, Senator Bongo. Inuuna ang serbisyo para sa Pilipinas. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Bongo na! Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ilang Pilipino na ang nahatiran ng serbisyo at malasakit sa anong sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano pa ba sa kanan? Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo at more serbisyo. Balik sa Senado. 28! Go! Bongo! Senator Bongo! Hindi
Alam mo, Ay, happy birthday! Alam niyo to si Giselle Sanchez. Napakatagal na po itong kaibigan namin ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mayor pa siya noon. Bata pa siya tingnan. Hanggang ngayon, bata pa rin. Pero napakabait po ito at napakagaling. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapwa ko taga Quezon City. Taga Quezon City rin po ako. Nakatira po ako dyan sa Malingap Street Teachers Village. Dyan po ako sumasakay ng tricycle sa Mapakawang Gawa, papunta ng Glories, punta ng Kamyas, sakay ako ng jeep, Kamuning. Kanina natutuwa nga po ako na makapasyal muli sa Kamuning. Laking Quezon City po ako. Minsan sa Pilcoa, pupunta po ako, pupunta ng SM North EDSA, sasakay ako ng jeep dyan, manonood ng sine sa North EDSA. So ako po ay isang full-blooded rin po na taga Quezon City. 12 years po ako nakatira. Hanggang ngayon po, andyan pa yung apartment ng aming pamilya. So ituring nyo lang po ako na parang kapatid po ninyo. At kanina kasi, nagmo-motorcade kami, bumili ako ng isaw at saka yung barbecue. Lumapit yung tindera. Sabi niya, "Sir, salamat sa Malasakit Center." Nasa taas yung anak niya, magaling na. Ang sinabi ko sa kanya, "Huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lamang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po ay isang probinsyano lamang na tulad ni dating Pangulong Duterte na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat." Bisaya din po ako na Batanggenyo. I'm sure dito sa Quezon City, maraming Bisaya dito. Sino sa inyo taga Mindanao? Maraming gabi. Sino taga Visayas? Maraming gabi ninyo. Bulanon! Mga Batanggenyo rin po ako. Sino mga taga Luzon? Sinong Bicolano? Maraming na gabi. Naimbag na malim sa mga Ilocano. At marami rin akong Bisaya po ako na Batanggenyo. Alam niyo, pag pinaghalo ang Bisaya at Batanggenyo, ang resulta niyan, tapang at malasakit sa kapwa Pilipino po. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, marami akong kamag-anak dito. Sino sa inyong Ilonggo? Lente, damo sa Ilonggo, mga parenti ko man eh. Pinsan tayo. Pinsan, kasi ang tawag sa iyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bongo. Ay, mga pinsan. Sinong Waray? Ako rin, Waray Kwarta. Waray Upay. Pareho lang tayo lahat. Anyway, salamat po sa inyo lahat. Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Alam ko namang mahal niyo ako rito sa Quezon City dahil kapitbahay po tayo. May pakiusap lang po ako sa inyo. Mahal niyo po, mahal natin si Tatay Digong, di ba? At sana po ay, mamaya nandito ang kanyang anak, ang aking inaanak na si Kitty Duterte. Ngayon, alam niyo, pakiusap ko po sa inyo, patuloy nating ipagdasal si Tatay Digong. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan. Napakahirap po, 8 years old po na mapalayo sa pamilya at sa ating bayan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At huwag po tayong tumigil hanggang hindi po siya makauwi dito. Pakiusap ko po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Ngayon, election na po. Pakiusap ko po sa inyo, suportahan po natin ang Duterte. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng bawat Pilipino. Bibilisan ko na lang po, unahin niyo na lang po ito, mga kasamahan ko po sa Duterte senatorial slate po, no? Pwede bang tulungan natin, naman, flash naman sa screen po. Yung 10. Sawa na ako sa mukha ko, mamaya na yan.
Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Siya po yung singer noon na isa sa una na nagpilit kay Pangulong Duterte. Sila yung kumanta ng takbo. Hanggang napilit nila, ayaw naman alam niyo si Pangulong Duterte, ayaw niya talagang tumakbo. Alam ko, witness, kasama kami for 24 years, ayaw niya. Pero kailangan po ng taong bayan ng panahong yun ang isang Mayor Duterte. At kayo po ang humusga kung naramdaman nyo ba may pagbabago dito sa Quezon City. Kung nakakalakad ang inyong mga anak na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Kayo po humusga. At si Attorney Jimmy Bondoc, mabait, abogado, at asset ito sa Senado dahil abogado at magaling po. Palakpakan naman natin, number 10, Attorney Jimmy Bondoc. And speaking of isa sa mga tumulong, hindi ko po malilimutan ang taong ito. Si Congressman Bong Suntay. Ang mga Bong, mababait yan eh. Bong Suntay. Anyway, isa ito sa mga naniniwala kay Mayor Duterte that time. At kami po, mga Bisaya, we value utang na loob. May utang na loob po kami ni Mayor Duterte. Isa siya sa sumuporta. Wala pang sumusuporta kay Mayor Duterte noon dahil taga Davao, Mindanao, wala, kukonti pa lang. Siya nagpakita po ng suporta. At naging parte po siya ng administrasyon ni Mayor Duterte, naging PCSO board member, at sinuportahan na maging kongresista noong 2019. At of course, salamat rin po sa aking uncle, si SP Belmonte, at kay Mayor Joy Go Belmonte, ang aking pinsan. Salamat rin po sa suporta ninyo kay Congressman Bong Suntay. At marami naman po siyang nagawa rito tuwing sunog, tuwing sakuna rito. Nagtutulungan po kami ni Congressman Bong Suntay. So, pakiusap ko rin po sa inyo, we value friendship and loyalty po. Mabait naman po itong taong ito at nagserbisyo po dito sa District 4 ng Quezon City. Congressman Bong Suntay! Ay, balikan ko lang po yung Senado kasi 5 minutes na lang po. And of course, huwag niyo rin kalimutan ang kapatid niya, si Attorney Miggy Suntay. Palakpakan natin. Parating ko ito nakikita sa basketball. Sino mahilig? Parating ako dyan sa Araneta. Sino mahilig sa basketball dito? Magkita tayo doon, ha? O yun, parating kong binibigyan ng bola sa PBA. Kiko Del Mundo rin po. Palakpakan natin. Salamat po. Malaking tulong po ito sa District 4. Then balikan natin, suportahan rin natin ang kasamahan ko sa Senado. Hindi magiging successful na labanan ng kriminalidad sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang magaling na senador, kasama ko po ito, katabi ko. Alam kong asset rin po ito na makabalik rin po sa Senado. Senator Bato de la Rosa. Palakpakan mo natin. Tulungan natin. And of course, pangatlo, mamaya ko explain. Ako po yun. Pang-apat, Ilonggo ito. Siya ang kandidato ng mga Ilonggo from Bacolod, abogado, dating commissioner ng PACC, dati rin siya board member ng Land Bank at USEC ng DILG, Attorney JB Hinlo. Sunod, eto, Ilocano. Dapat naman may representative rin tayong Ilocano sa kasamahan natin. Magaling ito, secretary po siya ng panahon ni Pangulong Duterte, CESA chairman, Attorney Raul Lambino. Palakpakan natin. Tulungan po natin. And of course, ito, classmate ko sa Commission on Appointments sa Kongreso. Matalino, long overdue. Kung meron po akong isa sa mga gusto ko makasama sa Senado, walang iba po, sobrang talino at magiging asset ito. Makikipaglaban sa atin sa Senado. Senator Dante Marcoleta. Palakpakan po natin. And of course, best friend ito ni Pangulong Duterte. Una pa sila nagkakilala.
Praise the Father. Una sila magkakilala noon, spiritual advisor ni then Mayor Rodrigo Duterte. Mabait po ito. Magkasabay sila ni Pangulong Duterte tumulong sa ating mga kababayan. Pastor Apollo C. Kibuloy, nalabanan natin. Dito si Atty. Torion na magre-represent sa kanya. Next, taga Quezon City. Inyo po itong, taga dito, District 4. So inyo pong pride ito rito. Kaya kahapon, nakiusap ako sa mga Bisaya, doon sa Mindanao, sa mga Bisaya, tabangan nato rin. Siyempre, pag na-appoint ka as Executive Secretary, ibig sabihin, matalino at magaling ka. So, pinakamataas na yun ang posisyon sa Executive Department, parang Little President yun. So, asset rin po ito sa Senado, Attorney Vic Rodriguez ng Quezon City. And of course, mamaya ko natawagin si Philip kasi kakanta sa para sa inyo. Bawas sa oras niya, baka mamaya, last 5 minutes. Ito, sinong mga marites dito? Ang dami. Ito, doktor. Pwera sa marites siya, Dr. Richard Marites Mata. Magaling, doktor to, taga Davao, para magkaroon ng doktor sa Senado. Tulungan natin, Dr. Richard Mata! Ito naman, last but not the least, ang aking kaibigan, idolo ko po, bata pa ako, sa pelikula, 7 years old pa po ako, kahoy pa yung sinihan. 71 years old na po siya, nagawa na niya lahat sa buhay niya, 27 awards po sa pelikula. Ang kulang na lang ang makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Walang iba po ang ating Mr. Epektibo sa Senado, Philip Salvador! Ako naman po, hindi niyo po ako maririnig na inuuna ko sarili ko, pero alam ko namang hindi niyo ako malilimutan. Paano niyo ako malilimutan? Mamaya ako sasabihin yan sa inyo. Pero bilang chairman ng Senate Committee on Health, Sports and Youth, bilang inyong senador, I have authored 17 laws. I have principally sponsored 84 laws. At I have co-authored and co-sponsored 189 laws sa Senado. At wala po akong absent sa Senado. Dahil sipag, pagmamalasakit at serbisyo po ang ginagawa ko sa ating mga kababayang Pilipino. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Malasakit Center, meron na tayong 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. At ang Quezon City po ang pinakamaraming Malasakit Center. Punta kayo ng Heart Center, meron. Punta kayo ng NKTI, meron. Punta kayo ng Lung Center, meron. Pumunta kayo ng East Avenue, meron. Pumunta kayo ng Quirino Medical Center, meron. Pumunta kayo ng Philippine Children's Medical Center, meron. Pumunta kayo ng Novaliches, meron din po. Ano po? Kaya nga po, 167. At para sa Pilipino yan, karapatan nyo po yan. Walang dapat na pinipili ang tulungan basta sa medical. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Pangalawa kong naging prioridad, Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Ano po yan, Super Health Center? Iba po yan. Pwede na po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray, dyan na yung konsulta ng PhilHealth. Tingnan niyo po, Super Health Center sa Batangas. Noong unang panahon, 2 oras ang biyahe papunta dyan. Ngayon po, yung mga buntis no, nanganganak sa bangka, ang layo ng ospital sa Batangas Medical Center. Ngayon meron na silang Super Health Center. Punta tayo sa Lake Cebu, sa South Cotabato. Bundok! 2 hours! Ang buntis nanganganak sa tricycle. Ngayon po, meron na silang Super Health Center.
Mahigit 700 po ang ilalagay na Super Health Center sa buong Pilipinas. At yan po, patuloy kong isusulong. Tuwang-tuwa yung kapitan. IPs po yan ang indigenous people. Tuwang-tuwa yung kapitan. Sabi ng kapitan, Sir, sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, walang problema yan. Pangalanan namin ito ng Bongga. Sinasabi ko lang po sa inyo, hindi po ako politiko. Hindi po ako nangangako. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayan. Yan po ang Super Health Center. Pangatlo, Specialty Center. Di ba ang Heart Center nandito sa Quezon City? Di ba ang Lung Center nasa Quezon City? Ang NKTI nasa Quezon City? Paano yung mga kamag-anak natin sa Mindanao, sa Luzon, sa Batanes, sa malalayong lugar? Babiyahe pa tayo dito. Ngayon po, with this law, ako ang principal sponsor. Maglalagay na po ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Huwag natin pahirapan ang Pilipino. Kaya nga po, galit ako sa PhilHealth. Hindi ko titigilan ang PhilHealth. Dahil ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi negosyo yan. Insurance yan na meron tayong masasandalan. Tingnan niyo po yung hospital billing ninyo. Magkano binabawas ng PhilHealth? Kung konti. Bakit yan nagtitipid? Ngayon, sasabihin niyo, sobra yung pondo ninyo. Ibabalik nyo sa National Treasury. Habang nag-iingalo yung mga pasyente, hoy, PhilHealth, pera ng taong bayan yan, kaltas sa sahod natin yan, ibalik po sa Pilipino yan. Babantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino po. Ito po ang pinangako ng PhilHealth nung budget deliberation. Naka-13 hearings na po ako tungkol sa HEA, Health Emergency Allowances. Salamat, nabayaran na po last year, yung 27 billion. Ngayon po, binabantayan ko ang PhilHealth. Ito po ang kanilang pinangako. Sabi nila, nilibre nilang check-up sa mata, check-up sa ngipin, libreng salamin. Tataasan yung case rates, babantayan ko. Alam niyo ba, meron silang mga pulisiya noon na ako nakadiskubre. Ano to? Yung single period of confinement policy. Alam niyo ba noon, sa loob ng 90 days, bawal i-cover muli ng PhilHealth pagka nagka-pneumonia ka. Mapigilan mo ba magkasakit? Meron pa silang pulisiya na kailangan i-admit ng 24 hours ang patient. Bakit hindi nyo na lang gamitin pambili ng gamot kaysa i-admit ninyo? Ngayon, nangako sila, mag-introduce sila ng mga bagong pulisiya. Babantayan ko po ang PhilHealth para sa ating mga kababayang Pilipino bilang chairman ng Senate Committee on Health. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni Presidente Duterte na labanan ang kriminalidad at ang iligal na droga. Di ba? Pag bumalik ang iligal na droga, babalik na naman ang kriminalidad. Nakakatakot yan. Labanan ko po ito through sports. Proud lang po ako bilang chairman ng sports. 2019, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa Paris Olympics. Ako po isa sa mga author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aral at at the same time mag-training ang student athletes. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon sa ating mga probinsya magkakaroon rin po ng eskwelahan. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Please lang po, mag-aral kayo ng mabuti. Ako, proud parent po ako, may anak po ako. Binibigay namin ang lahat sa ating mga anak. Kaya mga kabataan, aral kayo ng mabuti. May anak po ako na CPA lawyer na po, summa cum laude ng Lasal,
valedictorian ng College of Law ng Ateneo dito sa Maynila. Edukasyon ang puhunan natin, mag-aral kayo mabuti at palapakan natin ang ating mga magulang sa lahat ng sakripisyong ginagawa para sa kanilang mga anak. Ngayon, balikan ko lang po ang aking sarili. Salamat po sa inyong tiwala at suporta. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magtatrabaho po ako para sa inyo at bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Tawagin niyo lang po ako Kuya Bongo ninyo. Just call me Kuya Bong. Kanina nga, isumigaw, nag-motorcade kami, sinagawan ako, sabi niya, Hoy, Bongo! Sabi ko, Hoy ka din! So, ibig sabihin, parang kapitbahay lang tayo. Hindi ako naiba sa inyo. Kung anong sinasakyan ninyo, gano'n din po ako. Sakay ako ng tricycle dyan, jeep noon. Wala akong arte sa katawan. At hindi niya naman malilimutan yung apelido ko. Pumunta kayo sa traffic. Anong maalala nyo? Ano yung green? Go! Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to. O, go pa rin. Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? O, anong paborito natin? Ulam? Mong? O, hoy! Balita ko rin sa Quezon City, marami lang inuman. Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Tayo'y magbobobobo sa Senado. Sandali lang. Hindi pa nga ako, nauna na yung operator. Operator, sandali lang. Mga lasenggo, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay na... O, yun! Tayo'y magbobobobo sa Senado. Nauna yung operator eh. Anyway, meron pa akong isang tanong. Anong paborito nating araw? Walang trabaho? Linggo! Sa Bisaya, Duming! Hindi ko malilimutan yung pangalan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Mahal na mahal ko kayo rito sa Quezon City. At meron na po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo na nag-usap tayo rito sa Quezon City. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magseserbisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po, mga minamahal kong kababayan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong. Salamat po.